Ano ang solusyon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Miss Ann Bulaong. Hello po sa iyo kapatid. At yung buong community po ay naika-celebrate sa inyong kaarawan. Now, yung topic po natin ngayong araw ay total depravity. Total depravity. Napakahalaga po na topic ito. Maganda kung mapanood nyo rin yung exclusive content natin, yung discussion natin patungkol dito, bukod dito sa devotion natin na ito. Now, ano po ba yung total depravity? Yung total depravity, ibig sabihin po yan total sinfulness. Total sinfulness. Ibig sabihin, yung mga tao, apektado talaga lahat ng aspeto ng buhay nila ng kasalanan. Kaya walang taong hindi nagkasala at walang taong kayang mabuhay sa mundo ng hindi magkakasala. Hanggat tayo'y nasa laman, ito pong laman natin na ito ay nahulog na sa kasalanan, bagamat gusto nating magbago sa tulong ng biyaya ng Diyos at udyok ng Santong Espiritu, pero hanggat nasa laman tayo, maaari tayong magkasala. Kapag tayo ay binuhay ng mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo at binigyan ng panibagong katawan, doon po yung mga pagkakataon na never na tayong magkakasala. So, ito pong katawan natin na ito ay subject sa total depravity. Ibig sabihin, totally, meron tayong total sinfulness. Ibig sabihin, talagang makasalanan tayo. Total depravity, also called total inability, teaches that because of Adam's fall, every part of human nature, mind, heart, will, and actions has been corrupted by sins. It does not mean people are as evil as possible, but that sin affects the whole person, leaving us unable to choose God or do true good apart from divine grace. Man is spiritually dead in sin, incapable of saving himself, and utterly dependent on God's sovereign grace in Christ. This humbles human pride and magnifies the necessity of God's initiative in salvation. Malawak po itong topic na ito, yung total depravity. Pero sa devotion natin na ito, meron lang po akong i-highlights, Pero bago po 'yon, gusto ko rin sabihin na dahil sa total depravity, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Diyos lang, yung initiative lang ng Diyos, yung kagandahang loob lang ng Diyos na iligtas tayo. Doon lang tayo magkakaroon ng kaligtasan, yung dahil nagmagandang loob yung Diyos sa atin. But on our part, yung tayo yung magliligtas sa ating sarili, impossible. Imposible tayong maligtas. Kaya kailangan natin ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan natin ng biyaya ng Diyos para maligtas. Apart from Jesus Christ, apart from the grace of God, we cannot save ourselves. Parte po yun ng total depravity, total inability to save ourselves, total inability to approach God. Now, sabi po dito sa Romans chapter 3, verse 9 to 12. So sabi dito, what shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. So sabi ni Apostol Pablo, maging Hudyo ko man o Hintil, tayo ay kabilang sa mga Hintil, mga Gentiles, pare-pareho lang tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Sabi dito, as it is written, there is no one righteous, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos, lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, lahat po yan, Jews and Gentiles, pare-pareho lang sa harapan ng Diyos. We are unable to approach God, to do good, to come to God, to be a good person. Lahat tayo nagkasala. Now, ito po yung ilan sa ating mga katuruan. Number 1, humans are created sinless and good. Nung nilikha po tayo ng Diyos, ang ganda nung plano ng Diyos, ang ganda nung design ng Diyos Perfect yung marriage, perfect yung family, maganda sana yung mga nations, mga bansa na manggagaling kay Adan at Eva.
wala dapat corrupt na gobyerno kung hindi lang sila nagkasala. Pero dahil nagkasala sila, point number 2, humans fell into sin and became slaves to it. Kaya po, lahat tayo na nagkasala, sabi po sa Biblia, ang sino mang nagkasala, kahit isa lang yung kasalanan mo, nagiging alipin tayo ng kasalanan. Kaya po talaga malinaw sa sinasabi ng Biblia na walang ibang solusyon sa problema ng sangkatauhan kundi si Jesucristo lamang. Kahit sa gobyerno natin, sobrang talamak ang korupsyon. Ano pong solusyon dito? Si Kristo lamang. Kailangan nating maipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dumami ang mga taong kumikilala kay Kristo at dumami ang mga taong mauupo sa posisyon. Una, bago yung mga posisyon sa gobyerno, posisyon muna sa tahanan. Dahil sa ebanghelyo, magkakaroon ng mabubuting nanay at tatay, mabubuting mga anak, mabubuting mga estudyante. Tayong mga Kristiyano, yung ating presensya sa community, dapat ito ay nagbibigay ng impact, positive influence dito sa mundo. At nagsisimula yan sa ating mga sarili, sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad, sa ating mga organisasyon, sa ating mga businesses. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay merong negosyo, doon ka magdala ng pagbabago. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay politiko, doon ka magdala ng pagbabago. Ang dadalhin mo pagbabago ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po ang mga taong pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan ay hindi na mamamayagpag sa paggawa ng kasalanan pag naging chief police, ang tawag dito, naging chief of police ka, naging tenyente ka, naging kapitan ka. Dadali mo yung pananampalataya mo eh. At kapag ikaw binago ni Kristo, pati trabaho mo, pati karir mo, pati yung departamento mo, mababago. Kaya po ang solusyon sa bansa natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Human fell into sin and became slaves to it. Kung walang Kristo, lahat tayo alipin sa kasalanan, alipin sa korupsyon. Pero dahil may Kristo, may ebanghelyo, point number 3, humans can only be freed by Christ. Yung mga taong pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo, sila yung magdudulot ng pagbabago sa bansa natin. Kaya po ang pag-asa ng mundo, yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At meron pong pangako sa Biblia na yung pamamahala ng Panginoong Jesucristo ay magpapatuloy sa paglago hanggang sa masakop ang buong mundo. Of the increase of His government and peace, there shall be no end. Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. So humans can only be freed by Christ. Hanggat ang tao alipin ng kasalanan, pag yan umupo sa posisyon, speaker, secretary, contractor, congressman, no? Dadali nila yung korupsyon, yung kasalanan na yun. Mamamayagpag yun doon sa lahat ng kanilang ginagawa. Hanggat ang puso ng tao ay makasalanan at hindi pa napapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan, yan ang magdudulot ng korupsyon sa bansa natin. Kaya po ang kailangan natin, ebanghelyo ni Kristo maipangaral para magkaroon ng pagbabago, no? Sa ating bansa, sa mga leaders ng ating bansa, sa mga business leaders, sa mga education leaders, mga teachers, no? Sa maging sa ordinaryong mga trabaho na pangkaraniwan, no? Na dito sa Pilipinas, mula sa pagiging karpentero, janitor, tendero, lahat po 'yun mula sa simple hanggang sa komplikado, hanggang sa pinakamatataas na posisyon. Ang kailangan natin dito, ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang mga tao ay napalaya sa pagkaalipin sa kasalanan, magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, hindi lang sa kanilang buhay, kundi sa kanilang pamilya, sa kanilang karir, trabaho, at makaka-impluwensya po yan sa buong bansa. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, go back to God's original plan for your life. Kung ito ay first time mo napakinggan itong devotion natin na ito, gusto kong sabihin sa iyo na ang Diyos merong plano sa iyo. At ang plano ng Diyos sa iyo, napakaganda. From the very beginning, sa Genesis 1 pa lang, makikita mo napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. Ang problema, yung tao humiwalay. Hindi lang basta humiwalay, kumontra pa sa plano ng Diyos.
Kaya yung mundo napariwara. Yung mga tao, sinunod yung kanilang kasalanan. At ang kasalanan po, ito po yung paglayo sa plano ng Diyos. Now, kung ikaw ay nakita mo sa iyong sarili, no? Na-realize mo, na palayo ka sa plano ng Diyos, what you have to do is to repent. Repentance, ibig sabihin, turn away from your wicked ways. Turn away from your sins. Go back to God and go back to God's original plan. Huwag na tayong magplano ng sarili nating plano. Patungo yan sa kapahamakan. Ang planuhin natin ay yung plano ng Diyos sa ating buhay. Yung first step po niyan ay repentance. Go back to God. Lahat po ito ng mga leaders natin sa bansa, yan yung message natin, repentance. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil kung hindi, yan yung inyong magiging kapahamakan. Isipin niyo po, gaano nakakatakot na humarap sa Diyos na banal, tapos ang dami mong ginawang korupsyon at kasamaan dito sa mundo. Gumanda nga buhay mo. Nagpakasasa ka sa maraming bagay dito sa mundo. Pero someday, there's a day of reckoning. Haharap ka sa Diyos. Anong magagawa ng salapi sa harapan ng Diyos? Kaya mo ba siyang suhulan? Nakakatakot po humarap sa Diyos. Number 2 po, give your all to Jesus, our Lord and Savior. Ibigay po natin yung ating buhay sa Panginoon. At hayaan natin na gamitin tayo ng Diyos kung saan niya man tayo itinalaga. Bilang business leader, bilang empleyado, bilang government officials, bilang police, bilang sundalo, nurse, doctor, lawyer. Kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka magkaroon ng impluwensya. Magpagamit ka roon. Give your all to Jesus. Not just your spiritual life. Not just your life, not just your heart, but also your career. Also your job. Lahat isinosurrender kay Jesus. Pati pamilya mo, relasyon mo, finances mo. Give your all to Jesus. Para lahat ng aspeto ng buhay mo, ginagamit ng Diyos para sa kanyang kapurihan. And point number 3, guide others to Jesus. The only solution to the greatest problem of humanity. Huwag na po tayong mag-isip pa kung anong solusyon sa bansa natin. Isa lang talaga solusyon. Si Kristo lang talaga. And we have to guide other people to Jesus because He is the only solution to the greatest problem of humanity. Ano yung greatest problem? Kasalanan. Yung kasalanan, cancer yan. Kumbaga, spiritual cancer yan. At walang solusyon dyan maliban kay Kristo. Si Kristo ang solusyon sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Guide others to Jesus because He is the only solution. Kapag dumami yung mga taong nakakilala sa Panginoong Jesucristo, kumalat yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, lumaganap yung kaharian ng Diyos dito sa mundo, maayos yung mundo. And by the way, yan po yung plano ng Diyos. From the very beginning, plano na ng Diyos na punuin yung buong mundo ng mga taong may takot, sumasamba, at naglilingkod sa Diyos. Bagamat ang tao nahulog sa pagkakasala, hindi na bago yung original plan ng Diyos. Yun pa rin yun. Kaya nga po isinugo niya si Jesus eh. Sabi ng Diyos Ama, Jesus, pumunta ka nga doon sa earth. Gusto ko yung original plan ko sa earth, yun yung mangyari. Kaya si Jesus, pagpunta niya, yun yung mission. Simulan yung kaharian ng Diyos at yung kaharian ng Diyos sasakupin lahat ng mga kaharian ng tao. Hanggang yung buong mundo masakop ng kaharian ng Diyos. Ano po yung solusyon natin sa pinakamatinding problema ng tao? Jesus Christ. Now, para po sa ating discussion, why is Jesus the only solution to the greatest problem of humanity? Bakit si Jesus? No? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At mamaya po gagawin ko yung separate video natin. Medyo political, no? Pag-usapan natin yung politics. Bakit si Jesus yung solusyon sa problema ng corruption sa bansa? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Gracious Father, You created us good and without sin. But we chose to rebel and became slaves to it. Yet, in your mercy, You sent Jesus Christ to set us free. Thank You because in Christ, I am loved,
I am forgiven. I am set free. I surrender my life to Christ. Jesus is my Lord and Savior. I believe that He has the power to redeem and restore me to your original design. Help me walk in the freedom He has given me. I pray that you will use me to guide others to the same salvation found only in Jesus. In Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok po dito sa ating daily devotion. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.